Kaya ba nating baguhin ang ating tadhana? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotion Seminar Edition. Now, yung topic po natin, ito yung isa sa mga topics na sumakit talaga yung ulo ko sa seminary, no? Napakahabang pagbabasa, pag-aaral at pag-iisip at pag-unawa sa sinasabi ng Biblia patungkol sa topic na ito. So, yung pinaka-topic po natin ay decrees of God. Ano po ba yung decree? Yung decree po, ito yung mga bagay na pinagpasyahan ng Diyos before He created the world. Yung Diyos kasi, iba siya mag-operate eh. Hindi kagaya natin ng tao, limited tayo ng space and time. Na, meron tayong past, present, and future. Yung Diyos po kasi, He created time itself. So, yung mga pinagdesisyonan niya, pag sinabi nating decree of God, eternal purpose yun eh. Pinag-isipan na ng Diyos yun from eternity to eternity. So, yung ibang mga theologians, sinasabi nila, God decided to save us from eternity in the past. So, ibig sabihin, yung mga decisions ng Diyos, nangyayari yun outside of time. So, ano ba yung decrees of God? The decrees of God are His eternal purpose, according to the counsel of His will, whereby for His own glory, He has foreordained whatsoever comes to pass. So, pag sinabi nating decrees of God, lahat ng mga nangyayari sa mundo ay nagaganap kasi kasama yon sa plano ng Diyos. Kasama yon sa dinikri ng Diyos. Alam ko marami kayong tanong, no? Kasama ba yung mga na-aksidente? Kahapon may na-aksidente, nakalipas na yun. Sabi dito, whatsoever comes to pass. Kasama ba yun sa plano ng Diyos? Diyan talaga sasakit yung ulo mo pag inaaral mo to sa seminary, no? Lahat po ng nagaganap sa mundo ay nagaganap dahil po yun sa decree ng Diyos. Ibig sabihin ba, ang Diyos ay pinagmulan ng kasalanan? Ang Diyos siyang dahilan kung bakit may pinatay kahapon? Bakit may mga aksidente? Bakit may mga nagdurusa? Hindi po. Hindi natin pwedeng sisihin ng Diyos. Yung ibang mga theologians, ina-explain ito, ginagamit na nila yung salitang permissive will. Ibig sabihin, permission. Binibigyan ng permission ng Diyos kahit yung mga masasama. At actually makikita natin mamaya yan sa ilang mga verses na tatalakayin natin. By the way, kay Job, no, makikita niyo po doon si Satan, humihingi pa ng permission sa Diyos kung hanggang saang limit niya pwedeng pahirapan si Job. Si Lord, nagbibigay siya ng permission. Nagbibigay po yun ng comfort sa akin, yung ganong teaching, ganong katuruan. Kasi po yun ang nagpapatunay na walang nangyayari sa mundo na labas sa kapangyarihan ng Diyos. There's nothing in this world happens or nothing happens outside of God. Talagang lahat kontrolado ng Diyos, walang hindi, kahit yung masama. Kahit si Satanas, hawak ng Diyos sa kanyang leeg. Hindi makakakilos sa Satanas nang walang permission ng Diyos. Ganon po kamapangyarihan ng ating Diyos. Now, sabi po dito sa Isaiah chapter 46 verse 9 through 10. Remember the former things, those of long ago. I am God and there is no other. I am God and there's none like me. I make known the end from the beginning. So, ako yung Diyos na ipinapahayag ko yung mangyayari sa dulo, sa simula pa lang. From ancient times, what is still to come. I say, my purpose will stand, and I will do all that I please. First teaching po natin, God's decrees are eternal. Yung plano po ng Diyos, from eternity to eternity, eternal, outside of time, pinag-isipan na ng Diyos in His sovereign, wisdom and decision. Nangyayari ang lahat ng nangyayari sa kasalukuyan dahil po yan ay dinikri ng Diyos. Ibig sabihin, itinadhana ng Diyos na mangyari. Does it mean wala tayong freedom, wala tayong free will, para lang tayong mga robot na umaakto according sa plano ng Diyos, hindi po ganon. Meron pa rin tayong free will. At yung free will ng tao, yung mga desisyon natin na ginagawa natin ayon sa ating kalooban, mabuti man yan o masama, hindi po ibig sabihin na
sovereign ng Diyos, makapangyarihan ng Diyos, kontrolado niya lahat, dinikri na ng Diyos ang lahat ng nangyayari dito sa mundo, hindi na totoo yung freedom natin. Free pa rin tayo, malaya pa rin tayo, gumawa ng mabuti, gumawa ng masama. Pero lahat ng yun ay nasa ilalim ng kontrol at kapangyarihan ng ating Diyos. Sabi po rito sa 1 Timothy chapter 1 verse 9, "This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time." Bago pa magsimula ang panahon, bago pa nagsimula ang mga panahon, meron talagang biyaya ng pagliligtas na ating makakamtan. Pinagdesisyonan ng Diyos yon. Hindi mo kayang tanggihan ang kabutihan at biyaya at pag-ibig ng Diyos. Hindi mo kayang tanggihan ang pagliligtas ng Diyos. So kapag ikaw ay pinagdesisyonan ng Diyos na, okay, I will bless this person, mabibless ka talaga. Pag sinabi ng Diyos, ililigtas ko ng tao na to, maliligtas ka talaga. Hindi natin kayang baguhin yon. 1 Corinthians chapter 2 verse 7. "Now we declare God's wisdom, a mystery that has been hidden, and that God destined for our glory before time began." Acts chapter 2 verse 23. "This man was handed over to you," si Jesus Christ, no? He was handed over to you by God's deliberate plan. Plano na ng Diyos, pati yung pagkamatay ng Panginoong Jesucristo doon sa krus. God's deliberate plan and foreknowledge, and you with the help of wicked men put him to death by nailing him to the cross. Yes, yung mga tao yung gumawa ng masama kay Jesus, pero kasama na rin sa plano ng Diyos yun. So, ganun po, no? May freedom yung taong gumawa ng masama. Pinako nila si Jesus, that's something bad, pero kasama na yon sa plano ng Diyos. Ephesians chapter 1 verse 11, "In Him we were also chosen, having been predestined according to the plan of Him, who works out everything in conformity with the purpose of His will." So, yung Diyos, meron talagang mga tinalaga ayon sa kanyang layunin, at yun ay pinagdesisyonan ng Diyos at hindi natin kayang baguhin. God's decrees are eternal. Number 2, God's decrees are made solely by His decision. Yung Diyos hindi kayang impluwensyahan. Siya talaga ang gumawa ng mga decisions na yon. Lahat ng nangyayari sa mundo na ito, gamitin na natin yung salitang permissive will. Yung mga masasama, nakakagawa sila ng masama kasi binigyan ng permission ng Diyos. Si Satanas, yung tukso niya, may permission, may limit. Hindi pwedeng makakilos si Satanas ng sobra. Hindi pwedeng gumawa si Satanas ng masama na nagulat si Lord, bakit mo nagawa yan? No? Lahat ng pagkilos maging ng diablo, kontrolado ng Diyos. Kaya niyang limitahan lahat. Ganon ka makapangyarihan ng Diyos, kaya pag may nangyari sa iyong masama, isipin mo, pinayagan ng Diyos yan. Kasi may magandang plano ang Diyos. Kung paano pinayagan ng Diyos ang mga taong patayin si Kristo, may magandang plano ang Diyos na pagliligtas sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo doon sa krus. So, God's decrees are made solely by His decision. Marami po ang mga verses na sinulat rito. Pwede niyo pong basahin, no? Pero pag pinag-aaralan po natin yung decrees of God, kailangan talaga natin dito humility, pagpapakumbaba sa harapan ng Lord. Lord, di kita kayang ilagay sa isang box. Hindi ko pwedeng sabihin, nakilala na kita, everything about you, I already know. Hindi ganun eh. Si Lord, siya yung lumikha ng universe, siya yung lumikha ng lahat ng nakikita natin. Tayo, napakalit lang na creature at yung isip natin, kakarampot lang. Hindi natin kayang i-contain si Lord. Kaya sabi rito sa Isaiah 40:13-14, "Who can fathom the Spirit of the Lord, or instruct the Lord as His counselor? Whom did the Lord consult to enlighten him, and who taught him the right way?" May nagtuturo ba sa Diyos? Yung Diyos ba humingi ng advice kung kanino man? "Who was it that taught him knowledge, or showed him the path of understanding?" Wala eh. Mas mataas yung isip ng Diyos kaysa sa atin. Isaiah 55 verse 8 and 9, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than yours, and my thoughts than your thoughts. The Lord does whatever He pleases, whatever pleases Him in the heavens and on the earth, in the seas, in all their depths." Psalm 135 verse 6. So, lahat po ng decision ng Diyos, ginagawa niya from Him alone. Walang naka-impluwensya sa Kanya, walang nag-advise sa Kanya. Talagang Diyos lang yung naggumawa ng desisyon. Number 3, God's decrees are directed toward His glory.
Lahat po ng ginagawa ng Diyos, lahat po ng desisyon ng Diyos, ang dulo po niyan kaluwalhatian. Glory. May maganda pong plano ang Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa. Sabi po rito sa Job chapter 12, 23 to 24, He makes nations great and destroys them. He enlarges nations and disperses them. He deprives the leaders of the earth of their reason. He makes them wander in a trackless waste. Daniel chapter 2 verse 21, He changes times and seasons. He deposes kings and raises up others. Proverbs 21:1, In the Lord's hand, the king's heart is a stream of water that He channels towards all who pleased Him. Ano po yung dulo lahat ng ito? Revelations chapter 4 verse 11, Glory. Dito naman po sa Romans 11:36, For from Him and through Him and for Him are all things, to Him be glory forever. Lahat po ng dulo ng ginagawa ng Diyos ay para sa kanyang kaluwalhatian. Kapag pinag-usapan natin yung decrees ng Diyos, yung itinadhana ng Diyos, itinalaga ng Diyos na mangyayari, yan po yung magpapatatag talaga ng ating pananampalataya. So let's level up in faith by ABC. Number 1, accepting that life is not about you. Mga kapatid, yung buhay hindi patungkol to sa atin. Patungkol to sa Diyos. At yung mga plano ng Diyos, patungkol yun sa Kanya. Everything is centered around God. The universe revolves around God. Hindi po umiikot ang mundo sa atin. Yung universe, hindi ito patungkol sa atin. Lahat ng creation, it's all about God. It's all about Jesus Christ. Number 2, level up in faith by believing that God is good, wise, and sovereign in all His decisions. Panampalatayahan po natin na yung Diyos ay mabuti. Bagamat ang daming masasamang nangyayari dito sa mundo, ang daming masasama na hinahayaan ng Diyos na mangyari. Pero it doesn't mean ang Diyos ay masama. He is good and He will forever be good. Kailangan lang natin siya pagtiwalaan. He is good, He is also wise. Matalino ang Diyos. And sovereign, everything is in His control. Yung decree of God, dyan po talaga tayo titibay sa ating pananampalataya. Dyan po natin makikita na, Lord, it's all about you. No? The world is all about you. The universe is the entire creation is all about you. And you are good, you are wise, you are sovereign. I'll put my trust in you. And number 3 po, let's commit all our lives to glorify God in all situations at all times. Yun naman po yung ultimate plan ng Diyos eh. Yung sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon, ay mapapurihan ang kanyang pangalan. Again mga kapatid, you wanna grow in faith, in your relationship with God, life is not about you, it's all about God. The moment na matagpuan natin o ma-realize natin na nandito tayo sa mundo for the glory of God, you have already discovered the purpose of life. Kasi po, ang mga immature, they think that God is there for them. Pero yung mga nagmamature sa pananampalataya, na-realize nila, no, Lord, hindi pala ikaw yung nandyan para sa akin. Ako pala yung nilikha mo at naririto for your glory and your glory alone. So let's level up in faith by committing all of our lives to glorify God in all situations at all times. Lahat po ng dinikri ng Diyos, ang dulo po niyan ay ang kanyang kaluwalhatian upang maparangalan ang kanyang pangalan. Now, para po sa ating discussion, how can we glorify God in both good and difficult situations? Paano natin mapaparangalan ng Diyos, maluluwalhati ang kanyang pangalan, kahit na sa mga minsan na-experience natin na nagkakasakit tayo, nagkakaroon tayo ng mga problema, lahat po yun under the sovereign will of God, sa decree ng Diyos. Now, kung nahirapan kayo, gamitin natin yung term na permissive will. Hinayaan ng Diyos yan na mangyari. Pero ang purpose pa rin yan for the glory of God. God has a beautiful plan. At yung magandang plano ng Diyos, walang makakapagbago nun. Walang makakapigil nun. How can we glorify God in both good and difficult situations? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At samahan niyo po ako sa panalangin. Lord God, you are eternal, wise, and sovereign. Your decrees stand forever, and nothing can change your plans. Help me to trust you completely, knowing that you are in control. Remind me that life is not about me, but about your glory.
When I don't understand, strengthen my faith to believe that you are always good. Teach me to live each day for you, glorifying you in all circumstances. I surrender my plans, my worries, and my future into your hands. May my life reflect your wisdom and bring you honor. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. Gusto pong batiin si Sir Alvin and Ma'am Andeng. Salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At I hope mas lalo pang lumalim ang inyong relasyon sa Diyos. Na kung kayo ba'y manatutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po mga kapatid. See you po tomorrow 5 a.m. Dito pa rin po sa ating daily devotions.